May gabi mga kaigsunan, balik na sab kita dinhi sa atong tulumanon takna sa pagtuon atong padayunon ang atong gisgutan last Monday o karon Wednesday na sa topiko nga atong pagatutukan kining sulod sa ani nga semana. Pasalamat na sab kita nga ani-ana nakabalik atong pinalanggang ministerial Secretary sa Southwestern Philippine Union Conference, si Pastor Elvin Salarda. Pastor? Yes, good evening, Pastor. Yeah, ako kang hangyon sa paghatag sa opening prayer. Ginoo, amo nasad nga gihangyo nga imuming tagaan sa imong balaan nga espiritu aron sa pagtuon namo sa lesson ni gabi una, pag-discuss namo ni Pastor Pido, amo ning mahimo mapasantop namo ni sa mga kaigsuunan, mga kaigalaan, kapaglaom nga nagsunod sa takna sa pagtuon. Salamat kayo sa imong pakiguban Ginoo ni gabi una sa matag usa kanamo ang imong panalangin among mabatnan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Salamat Pastor Elvin sa mainindot nga pagkampo. Okay? So timing kayo kaya atong topiko karong simanahan nagisgot may tungod sa kanang mga butang nga makapahatag og kanang kahimuot diya sa Ginoo. Sa in English pa to be pleasing to God. So sa imong mga panghuna-una ni Dr. Elvin, Pastor Elvin? Gwapo mangguni siya kayo nga topic nga hatagan nato og pagpamalandong. Yes. Tungod kay ato ni siya nga ato ni nga concern. Nga unsaon nato nga ang Ginoo atong mapahimuot. Yeah. Kay importante gyud kay na nga mapahimuot nato ang Ginoo kay siya biya ang nag-supply siya ang tanan nga naghatag ka nato sa atong mga panginahanglan, atong kinabuhi, and everything nga naa sa tua. So, karon ang atong nga lesson, itagaan ta og usa ka pagpamalandong, unsaon nato nga mapahimuot nato ang atong Ginoo. Kay kung mapahimuot nato atong Ginoo, of course, we can expect nga ang Ginoo maghatag og daghan pong panalangin sa iyahang makatawhan nga iyang gikahimutan. Right. Other than that, no, sumala po sa gi-explain sa itong lesson, ang the most interesting part sa itong lesson is sa idea sa paghatag kaning pag-apply sa word nga pleasing to God, kaning pag-consider sa itong kagalingon nga fallen beings, no? Natin sa last part sa itong Sunday's lesson nga nakurap sa sala unya prone bagid to do evil things. So na siya sumala sa imong gingon, nasa dako kayo nga pangutana ba or kanang pamalandong nga I mean despite of this condition and yet no naagyoy mga possibly di ay despite of this nga makahatag ta og kanang pahimuot diha sa Ginoo. So let's try to do this, no? So yes, despite of this we can be pleasing to God because God does not look upon us or the gifts that we bring to Him. Nindot, no? Kay, for example ako, kung muhatag ko sa Ginoo, unsa man niya na, di man niya, amen. That's true. Di ba, tama ba? So, dili siya, compared to what He can give to us, wala. For example, pag mata lang to sa, just like to yung mong gingon, sakto to, no? Pag mata mo lang sa buntag, pag sidlak sa adlaw, libre ba na? O, kanang oxygen, libre po na. Ang water, basically, libre na ka ng mga basic needs. So, tanggalon ni mo ni, no? Kaning presence sa adlaw, presence sa oxygen, and all of this. So, I think kaning a bigger part sa tong life is very, very much dependent sa ani nga mga butang. And yet, despite sa atong condition, wala ni gitanggal sa Ginoo sa tuwa. Yeah. Kay kani, oxygen, mahalon ta ni. Palitan mo ni sa hospital, magsakit ka nga kailangan ka oxygen, mahal na. Mahal ang tangke sa oxygen. Pastor. Warag lisod ba yun sa tawhanon nato nga pagpaningkamot nga nabulag ta sa Ginoo tungod sa sala unya kung saan nato siya pagpahimuot kay actually bisag kung saan nato pagpahimuot ug sa ato lang yung kaugalingon nga pamlimbasog warag dili kita makapahimuot sa Ginoo. Kay una rebellion ang atong gihimo sa Ginoo ni supak na siya kaubuton naghimo ta og dako kayo nga pagpakasala. So unya giingon diha sa Isaiah nga ang atong righteousness sama lang gyud sa usa ka trapo. So unsa may kahimutaan sa Ginoo nga ang imuhang og magasa ka sa Ginoo mura naman po na siya og trapo kay mura na po gay trapo na ganit daan so unsa na gyud ka.
Unya ang Ginoo po wala po nagkinahanglan og unsag yun ang mga halad nato nga Kanang kwarta, dili mo yan ang kailangan. Dili mo na niya kailangan niya. Para naman sa iyang ministry. But for him, Wala na siya. Basically, siya mayugatag. So, lisod yun kayo ni nato siya nga pamimuot. Pero siguro, kung natong tanaon nga, ingon nga as human being, doon natay pagbati, doon natay kanang pag-express sa atong nga kaugalingon, o unsa ang atong nadawat nga grasya sa Ginoo, to honor God, to be grateful sa atong nga Ginoo, that is one thing. Right. Nga malipay po ng Ginoo nga, o gitagaan ta niya kinabuhi, kitag suplayan ta niya sa atong mga pinahanglan, bisan dili ta angayan, pero kung mo response ta niya na, Pastor Pido, nga mapasalamaton, grateful sa atong Ginoo, I believe ang Ginoo mo hatag po luog kanang panglantaw or iyapon nga kahimutan nga bisan ni mga tawhana buluyagon kayo pero nakahinumduman ni sa kuha. So that is something atong himuon nga grateful ta sa atong Ginoo, ato siyang simbahon muna nga part gyud ingon nga believer na agyo na nga pagkinabuhi nga mahinadlukon sa atong Ginoo kay kanang mga butang nga munay iyahang kahimutan sa iyahang makatawhan nga ang usa ka tawo bisan fulin ta naningkamot ta nga magkinabuhi nga matarong through the grace of Jesus Christ our Lord. Tinod na no kay for example, mao na nga nang atong sitwasyon unya tong luhon ba kita si Ginoo wala kita mahimo sa mot. So because of his character nga sumala sa atong nasigutan last week no gipakita sa atong author ang nature no or ang kinaiya gayud sa Ginoo nga kanang natural gid nga nagid sa iya. So that element I believe is very very important alang sa pagpasabot kanato kung unsaon nato sa paghatag og kanang pag-please sa Ginoo. Pero just like what you said, lisod siya. Di ba, ingon sa Matthew 5:45, no? Napadala siya ulan, bisan pa sa mga matarong o dili matarong. So, you see the expression of God's love to everybody. Yan na siya, no? Yan na ang yang kaayo. So, meaning to say, kung naitao dito sa unahan nga, aduna siya gihimo nga, hilabihan yun ka, maayo alang kanako, alang kanimo nga, kanang dili unta deserving nimo tungod sa imong nature, tungod sa imong kondisyon, tungod sa imong situation spiritually ba. So natay dalangpan, natay kanang point of reference nga mo shift sa atong panghuna-una nga dili lang day nako permi hunaw-naon nga diri ra ko kutob. So nagiday paglaom alang nako tungod kay out there or in front of me na tao or a person nga naga-offer kanako og magahatag kanako og kanang maayong future for my life. So that's the point of the lesson. Okay. Kung akong tan-awon balik Pastor Pido kining sa Sunday bitaw og sa Monday. Di ba ang prodigal son biya man gyud siya. Very ungrateful gyud kay siya nga anak. Pero atong makita din nga ang amahan is a loving father, a gracious, forgiving father. Nga nagpaabot gyud siya ang anak nga nibalik. So pagbalik sa anak, gi-accept gyud sa amahan nga kanang yung murag wala na nitabo sa iyang anak. So the idea nga gusto na kong ipasantop mga kapaglaom, kita nga nahulog sa pagpakasala, unya nakalimad ta maghinulsol ta sa itong mga sala, mubalik ta sa Ginoo, ang Ginoo willing nga mo accept sa tuak. So, mahimo ta nga pleasing, Pastor Pido, ako nakita, mahimo tang pleasing before the sight of God, kung mubalik ta sa iyahak, o musunod ta sa pagkamatarong, musunod ta sa iyang kabubuton, we become a pleasing before the sight of God. Alright. In fact, sa atong Tuesday's lesson mo na ginasigutan din ni Pastor Salarda kay siguro ang mga masunod na nga pangutana is unsa man ang angay nato pagkahimuon nga, di ba? Kahimutan ta siguro. Para masumpay dito sa tumong sa atong pagtuon sa atong lesson.
So, nadin no, nakita nato nga, but basically, sumala katong gisgutan nimo sa The Prodigal Son, ang ako nakita nga konsepto is, kanabitang, sa mata sa Ginoo, basically, we are really precious. Yeah, that's true. I think that's the basic line bitaw nga angay na to pagkahunaw despite sa atong kondisyon, despite sa atong mga nahimo nato in the past or whatever, no, nga atong ginuna nga murag dili jud ta takos diha sa tubangan sa Ginoo, but taking into consideration the story of the prodigal son, just like what you said. So ang Ginoo mismo ang sa iyang paglantaw sa tuwa, natay kaugmaon, di ba? Yes. Natay anak ta niya nga of course natiwalag lang o gusto niya nga kwaon og balik. So kung wala na siya ana nga intention alang nato, so basically we can conclude nga ang iya day paglantaw sa tuwa wala gid pulos. Wala. But so basically God is telling us that regardless of what you have done now at present time, of your past or unsa man ka, but sa mata sa Ginoo, you are a kanabitang potential precious or potential candidate sa iyang gingharian. So but it requires another aspect of this kay dili mo gud mag-work nga iyara pod tanan. So kung pwede niya himuon pero dili siya makapahimuot sa iya. Yes. Tama ba? Although nakapahimuot sa iya nga iyang gusto nga makabalik ka unta sa mo na yang wish, no, nga balik ka, no, mo na nakatag siya kalipay, pero masumpayan gina siya on your part kung maga-respond ka mo ning sa Tuesday's lesson. For example, Dr. Elvin na din sa Isaiah kung basahon nga teksto, no, 43:4 naman tayo mga Biblia mga kaigsunan ato kung ato ni pagabasahon, because you are precious in my eyes. So mo tong isugutan na precious in His eyes and honored. Di ba kanang mga congressman, mga mayor, we call them honorable. Well, I believe so. In fairness, may gabi dia kay Mayor Andoy. Andoy dia sa Lagindingan. Yes. O kay Mayor Luloy at mga Adventista ni, mga faithful ni nga mga Adventista. So, and that's why they are called honorable. Yes. Because of the nature of their work ba. But this one, this is being ascribed by God kanang when He looks at us. So basically because he was the one who created us. Yeah, we are created in the image of God. So if you're created in the image of God, therefore that makes us really special and honorable. Yes, precious. Honorable. So but let's continue. And I love you, ingon sa Ginoo. I give men in return for you people in exchange for your life. But the point is precious in my eyes, and He said, I love you. And then Psalms 149:4, for the Lord takes pleasure in His people. Yes. So, pleasure, similar to pleasing, pleasure. So, because kung walay pleasure, dili na siya maghimo aning mga butang kanang pag-atag nato o kanang magpakamatay nato and so on and so forth. Dili na siya mahitabo. And He adorns the humble. Mo na dahil siya. Nagsugod na dito on the very specifics nga kailangan kanang importante kaya tong response. Yes. Okay. Kanang gi-honor ta, pero dili na to siya ma-honor, ma-dishonor na to siya. Dili ni, naay siya ikuan pastor, no? Naay kulang. Naay kulang. Yeah. So mo na siya nga, atong makita din nga mahimo tang pleasing sa ato nga pagbuhat sa Ginoo, kahimutan yang makahimutan bisag dili ta angay kahimutan tungod kay sa diha nga ni balik ka mura bag na reinstate ang imong status ba. Right. Like the prodigal son, di ba honorable siya kay anak siya, kuanid siya, mayo ang pagtagad niya. Pagkawala niya, nawala ang iyang posisyon sa pagka-anak. Yeah. Kay nahimo nilakaw naman siya, nag-rebel man siya. Iya to nga decision. Iya to nga decision. Now, karon nakalimad man siya, pagkalimad man niya sa maong sitwasyon, nibalik siya. So that was a decision sa iyang kinabuhi nga mubalik siya sa iyang amahan. So ato ning tagaan nato gispituhanon nga mga implications ato pa nibalik siya pagkamatarong, nibalik siya sa pagsalig siya ng amahan, nibalik siya sa pagkinabuhi nga
sumala sa matarong nga kinabuhi. So, gi-accept siya sa iyang aman, nibalik ang iyang pagka-honorable. It means nga, ang honor na nabalik sa iya, ang iyang katungod nga usa ka anak, nahabalik sad sa iya, gitauran bitaw to siya og singsing, gituoran siya og kupok, signifying nga, gi-accept gyud siya balik sa iyang kaugalingon nga panimalay. So, kita nga nahulog sa pagpakasala, wala na gyud chance, pero we are very happy nga ang Holy Spirit kanunay gihapon ga-work sa atong kinabuhi, unya ni response ta, niya naghinulsol ta sa atong mga sala, ni balik ta sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo, and that becomes pleasing before the eyes of God. To live a holy life and to follow His will, mauna siya ang dako kayo nga kahimutan sa Ginoo nga himuon natong iyahang mga katawhan. Yeah, even in the ordinary human experience, Yes. Sample sa parent and child relationship, no? Yes. Di ba? Grabe kayong kalipay sa parents, just kung naay sitwasyon nga ang ilang anak medyo nagdesidar nga magpalayo kanila, but just like what you said, in the process of time, na-realize niya ang iyang mga sala or sayop nga iyang nahimo, and then himbalik sa dito sa iyang ginikanan, mangayog pasaylo, basically, makahatag yun o kanag yung dako kay nga kalipay dito sa recipient, then Yes. how much more nasa atong amahan nga maogi mismo nagtuga nato. And other than that, nga maogi ang iyang gusto nga mahitabo nato. His intention is really for us to go back because ang iya pon nga desire tungod sa atong kondisyon dili pwede nga dili ta niya maluwas gyud by all means. So he will actually do his best. Ang tanan niya nga angay niya pagahimoon nga tanan nga makaya niya pagahimoon aron lamang nga kita makaangkon sa gasa sa kaluwasan. Iya ginang pagahimon alang nato. In fact, no, ingon diri Dr. Pastor Elvin, as partially so yesterday sa atong lesson, God can be pleased by humans because God loves people. And that's the foundation, no? Yes. In a way that takes account of their best interests. So ang kaning pagkahigugma sa Ginoo sa tuwa, dili ni siya loose word ba nga Yes. basta lang based on emotion. But yes, there is also an emotion in it. But that is also based on principle because that is for our best interests. Mo nang giingon diri. So unsa man ni nakabalo naman ta makaigsoon unsa nang best interest nga nakita sa Ginoo lang nato. So tungod na ang problema lang is just like what you said. Naalagi ka ng free will. Kita lagi mo Kita mo decide. Kita mo decide pero ang kanindot gitagaan tagahom nga makahimo ta sa pag-decide. Yes. Kung atong itugyan ang atong kagalingon diyan. Yes. He is the one who will give us power na to make it actually work for us. Mo nang sa the fruit of the Spirit and so on and so forth. So, ingon din before Dr. Elvin, God is displeased, however, by His people whom they do evil. Of course, kay that is already contrary sa dili na mo ang interest mo sa Ginoo. Hinay-hinay nga ma-align ta sa iyang kinaiya and shun away kanang mga butang nga makala-daot ka nato ug makahatod ka nato sa kanang bitong dili maayo nga kaugmaon. Yeah. So, sa laktod makigsunan, mapahimot na to ang Ginoo kung sundon na to ang iyahang kinabuhi, magkinabuhi ta nga righteous. Kunya kana po nga pagsunod to siyang kaubuton, nga masunod yun na to ang pagkinabuhi nga righteous, tungod kay i-empower mo gud puta siya ang Holy Spirit. Eh kung wala po yung Holy Spirit, dili punta makahimo ta nga righteous. So sa to pak, kanang atong pag-decide nga mo balik na si Ginoo, kanang pag-decide na to nga musunod ta siyang kabubuton, mahimo ra gyud nato na siya. By the grace of God, by His Holy Spirit, nga maoy maggiya sa atong kinabuhi, nga maoy mo empower na to aron kinabuhi kita og usa ka righteous nga pagkinabuhi nga kahimut-an sa atong Ginoo. Right. So by ourselves dili gyud pwede Pastor Pedro, di yun nato kaya. So meaning to say, nako nabasan Pastor Elvin, I want you to comment on this. So lahat ni sa usa ka kilala pod nga theologian. Kay in fact kanidang word nga righteous does not necessarily mean nga
maabot nimo ang state sa sinlessness. Oo, So, dili po na siya mao. Kay kabalaw po ang Ginoo, sarap po ang level sa atong capacity to align with Him. And other than that, dili man na biglaan ko sa Ginoo. Yes. So, it's also a process, just like I remember itong gingon nimo nga tulo ka buok ang process sa salvation, na Yes. justification, na sanctification, o na glorification. So, dili man ni overnight nga may tabo sa itong kinabuhi. So, sometimes, depende sa tao, it will take sa case sa mga anak ni Jacob, ingon sa mga ubang author, it took them 25 years nga ma-transform ang ilang kinabuhi. Nga ma-realize nila nga katong gihimo nila kay Joseph, dili day tumayo. Nagbago sila ba? Mga 25 years, no? Sa grasya sa Ginoo, no, it took for God's grace nga makapabag-o sa ilang kinabuhi. So, taas-taas po nga proseso. But here, ingon din sa Psalms 146 verse 8, nga, of course, just like what you said, ang Ginoo nahigugma gyud sa matarong. God loves the righteous. So, ingon siya, ang meaning dahil sa righteous is really more on relationship. Yeah, kanang imong establish relationship lang. Sa He Ginoo. will take good care of everything. Siya ang maghatag na nimo og strength. Yes. Nga makasunod ka sa iya nga kabubuton kay sa ato lagi kaugalingon makaigsunan, dili yun ta makahimo og matarong kay all our inclinations is to do evil. Oh, yeah. Pero by the grace of God nga ato siyang dawaton sa atong kinabuhi, mo ni ang mag-empower nato nga makakinabuhi kita og matarong. So iya gyud nga pagdig-on sa ato nga kinabuhi. Unya kon naana si Ginoong Hesus sa atong kinabuhi, naana yung Holy Spirit, automatic, di man ingon nga automatic, pero kay mag-reign man siya sa ato nga kinabuhi, by His grace, kanang atong mga kinaiya nga, dili maayo, pasurpido. Right. Muhinay-hinay siguro na, o kawala, no? Muna makaingon ta nga, kining tawana, bugoy man kay sa una. Daghan, no? Makailat na bisag usay. Ato po, napot tayo mga anak, daghan po, no? Ma-realize na itong, anong nahimo man to. Bugoy mga ining tawana sa una. Pero nga man karon nga, payubay nga rin nga, change. gikan sa presuhan, nag-theology, dagang naagian. So, na-pastor na. So, mga makatangilahan nga mga panghitabo sa kinabuhi. Tungod lamang sa working sa Holy Spirit. Una muna nga importante ang will na to, Pastor Pedro, nga mo-decide ta. Because once nga mag-decide ta, tabangan din ta sa Holy Spirit nga makapadayon ta niya ng mao nga decision. Of course, nagyud po tayo will nga mo sunod yun sa kaubuton si Ginoo. Unya, by the power of the Holy Spirit, mapalig-on ta nga makapadayon sa pag-alagad nga Diyos nun og matarong. There is atong lesson, Pastor Elvin, like for example sa Romans, no? Makita man nato na diri sa Romans chapter 5 verse 8 nga sikat kay nga bersikulo, daghang kay nahibaloan ni or nakasaulog ani. Of course, God demonstrates, no, His own love toward us. Ang word ba ni kay demonstrates gyud. Makita. Iya kang gi-demonstrate. So dili lang concept, dili lang theory, dili lang siya abstract, pero concrete ni. Concrete so, evidence. Ebidensya gid ni. And in that, while we were still sinners, Christ died for us. Yes. So, ang working day sa grace, even before, no, nga tao ta, naka-ready na ang presensya sa grasya sa Ginoo. Dili kay ang grasya sa Ginoo, may tabo lamang ang iyang pag-work alang kanato kung pagadawato nato siya. So dili na siya mao, no? Dili here, God bestows grace on people prior to any human response. Of course, kay mao man natong kailangan nga maka-respond sa Ginoo. So meaning to say, para ba say may pagka-abstract good. So, in other words, ano na Pastor Salada, how would you think on this one? Sa akong pangununa is nga ni, ako, for example, na ako'y gusto, na ang Ginoo na gusto, tao nga, kitang tanan, gusto niya baguhon. So, iya yun ipakita ng iyang kaluoy alang nato. So, kung makita nato na, maunay magpasabot ka nato, nga mauna iyang intention alang sa atong interest. Yes. And then, kanang gi-demonstrate niya kanang iyang dako kay nga pagigugma kanato tungod nakita niya unsa gyud best interest alang nato mo na yung makapasikad nato sa pag-decide nga
mo decide ko nga dinhi ko sa side ni Ginoong Kristo. So, Yeah. demonstrate. Giuna niya pagpakita nga iyatang gihigugma, aron mo response mo ta sa gugma. So, simple lang kayo. I love him because he first loves me. Ha? Mura simple kayo. So, gidemonstrate niya, gipakita niya, tungod sa iyang pagpakita, kita ni response. So, kanang, di ba, kanang law of gravity, mura ginana nga, o law kanang bisan sa kanang atong pagbati, reciprocal relationship. Kaya kung unsa ang kaayo nga imong nadawat, most often, ang response po na kaayo. So, ang gihimo sa ato nga Ginoo, iyang gidemonstrate nga iyatang gipakamatian, iyatang giluwas, gikan sa atong pagkahulog sa pagpakasala. Kung maunay makita sa tao, ang gihimo sa Ginoo nga, grabe gyud kay ba niya, ato siya dito sa cross, gibiyaan niya ang iyang trono dito sa langit, nagsakripisyo siya, nagpakamatay siya alang sa atong sala. So, kung imo ng tanawon, you could see the wonderful works of God in redemption and salvation sa mga katawan niya. So, kung ato nang makita, hopefully, matat sa atong kasing-kasing, nga mo response ta sa dako niya nga gugma alang sa tuwa. Kung dili ta mo response, ato po ng choice, pero dili ta makamahay og unsa ang atong consequence sa ato nga decision. Not because gusto sa Ginoo nga mao na mitabo nimo, pero but as part of his kanabitang moral law nga established, mao gina siya, ay consequence. Pero iya yung reach out siya. Reach out niya beyond imaginable nga pag-reach out niya sa tao. Imagine you are the Son of God, you are the Prince of Heaven, nanaog ka, ni-incarnate ka sa pagkatao, then nagpakamatay ka dito sa cross. Unya, dili na nimo i-consider as human being nga iyang gi-create in his own image nga nagrebuild pero gitagaan og pardon. Absuelto sa atong makasalanan. Mura ba ka og nagrebuild pero iya kang gi-embrace na gihapon. So, kini nga gihimo sa Ginoo sa toa, we don't have excuse ngano nga dili pud ta mosunod si iya nga kabubuton. Kay he did everything for us to be saved. Right. In fact, that's good. In fact, ang first gid diri nga prerequisite is faith. Yes, faith. Hebrews 11:6 ato naman ni nahibalan nga without faith, impossible gid nga it is impossible to please him without faith. So faith should come first. Mawito tong sa maday mo una ang reason ba or faith. That sa kasagaran sa mga pagtuon sa kadaganan, mauna gid ang faith. Yes. Kay kung reason man god, kining reason kaning atong kung based purely on reason, kining atong reason kanang hawang kanang dili siya kuan ba sufficient. Dili kasaligan. Because finite good finite good ta nga. Because sa atong nature no nga hulog ta sa pagkapakasala. So we really have to start with faith because it is faith that will actually direct us or direct the intellect to kanabitang magpasikad sa atong pangunauna nga mo desire for him, and not just desire but desire even more alang kaniya. So here is, so without faith it is impossible to please him. Ingon sa atong lesson, by the mediating work of Christ, God will make believers complete in every good work to do his will. So God will make every believers complete in every good work to do his will, working in you what is well-pleasing in his sight through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. No? Hebrews 13:21. Mao man ni ang kapitulo nga nagsugot may tungod sa pagtuo. Kani siya nga mga last few chapters sa book of Hebrews. So basically it's really faith. Wala na ang kanindot laning faith, Dr. Elvin is, Sir Elvin, dili ni siya nga akatong mga maging maalamon or katong mga well-educated or mga kanang kanang na-advantage sa society in terms of so many things. Mura na silang una mga tao nga maka-develop of faith. Dili. So, ang gwapo ni sa faith is, pareho tang tanan. Pareho tang tanan. Depende na on how we are going to respond sa iyang ginawa. Ang faith, giingon rin sa itong lesson, ang faith,
naghimo ni nato nga becomes righteous, no? You're right. To those who respond to God by faith are counted righteousness. Like in Abraham. His sight. Like Abraham. So it means nga kung ako'y faith diha sa Ginoo, iya dayon kong i-count nga usa ka matarong. Kaya ang ako nga faith nga gisalig nako ni Ginoong Hesus, pag salig nako ni Ginoong Hesus, gisuluoban na ko ni Ginoong Hesus. Like your righteousness. Yeah. Gisuluoban na ko siyang righteousness. So ang righteousness ni Jesus, nasuot nako. So it means mo'y nagkabir sa ako nga pagka-sinful. So that is why, sa atubangan sa Ginoo, nahimo na kong matarong, not because of me, but because I accepted Jesus by faith. Unya sa akong pag-accept ni Jesus by faith, the robe of Christ's righteousness nasulob nako. Right. So now my sinfulness, my nakedness sa pagkadaotan is covered by the grace of God, by the righteousness of Jesus who died for me at the cross. That's nice, nindot na sa I really appreciate niya imo na siya na-mention. So meaning to say, kaning righteousness, dili ni siya gikan sa sulod. Gikan ni siya sa gawas. Imparted, no? Imputed. Mamutan ng imparted. But then, wala ni siya ang nature nimo nagyapon. Yes. Ang nature nimong sinful nagyapon. That's why you really have to maintain ba? Yes. Maintain that one because kanang robe nga righteousness nga gi-impart o gipasuot sa imo ha, mao na ang atong kanang armas. Yes. Mao na atong kanang power nga kung sa diin Shield. Hinay-hinay mao na ang mag-purify nato. Di ba pastor? Yes. Kaya na pamantay glorification nga glorification. nga last nga to nga proseso sa pag-experience sa kaluwasan. So that's it. So that's why righteousness, tama tong definition sa mga ubang theologians nga ang righteousness nga gikan sa Greek word nga dikaiosene, it actually speaks more of kanang relationship rather than on kanang kanang moral kanang meritorious nga imong nahimo ba kay wala mangitay kwan. So kung mo na nga tama tong gingon sa Galatians kung unsa man ang magawas nato nga mga nindot kayo nga mga talan-awon sa uban, samala sa goodness, temperance, no, long suffering, love, and many other things, the fruit of the Spirit, mo na nga dili ato kay nganuman ang ilang nakita ang bistiman sa pagkamatarong ni Kristo. Yeah. Tama ba, Pastor? Yes. So, muna nga when we accept Jesus as our Lord and Savior by faith. Yes. Gisuluban ka o Kristo sa imo nga kinabuhi. So, kung gisuluban na ka Kristo sa imo nga kinabuhi, paglantaw sa Ginoo, you are no longer a sinner, but you are a sinner saved by grace. So, righteous na ka siya nga tubangan sa righteousness ni Jesus ug makasulod na ta sa langit. Because Jesus is the passport nato nga makasulod ta sa langit, His righteousness. And in that manner, matawag na kang righteous. Yes. Because ang imong relasyon sa Ginoo na reconcile. Yeah, I think that's the right term. Or na pasig-uli. Pasig-uli diya kang Kristo. That's the term. And then with that, allow Christ to work in you. Yes. Okay. So daghang salamat Pastor Elvin sa panahon. So wala na tayo igo nga panahon mga kaigsuunan sa tanan, no, nga nagalantaw karon. Og adunay mga prayer request usahay nga dili gid nato mabasa kay samtang mangud kami nga discuss din ni usay mawad-an ang punta ko kanang higayon bitaw nga mag-scroll up, scroll down. But anyway, nahigayon nga humanaan ni usay among gina-review ang mga comments, makita namo didto na mga prayer request. Rest assured, no? Bisan sa among mga puluyanan, among gina-appeal lang inyong mga request for prayer. So daghang salamat Pastor Elvin. See you again on Friday and continue to watch no atong 10 days of prayer nga atong gina-broadcast diri sa Hope Channel South Philippines. So sa ngalan sa atong manager si Chaplain Janser Calibod, okay, sa atong program producer si Ma'am Charm Sinining, atong president sa Southwestern si Pastor Jerry Patalinghog, si Pastor Dante Obos, ang atong executive secretary si si Sir Chemmel Almocera, treasurer Sir Bing Sanes, ang atong associate treasurer og tanan nga mga directors nato nga nadinhi kauban sila mga pamilya. Kami magaingon, daghang salamat og maayong gabi kaninyong tanan. Ang Ginoo nahigugma kanatong tanan.
Pastor, pray. Yes, Lord, thank you that you have been so good to us in our discussion. And may the Lord, your Holy Spirit, will continue to live in our hearts so that Christ will be reflected. Bless the kapaglaom, friends, and mga kaigsunan who are following the takna sa pagtuon. Thank you for answering our prayers and blessing us. In Jesus' name I pray. Amen. Amen.